Mapahinga ka sa ating lahat mga kapatid. Amen. Biyayang umaga sa ating lahat mga kapatid. Magtikang tayo sa ating buruhaton. Yan ang aga. Pasalamat tayo sa Diyos na tayo ho ay nasa bahay-sambahan. Amen. Bagong araw, bagong mensahe. So meron tayong mga pagpapala mula sa Ginoo. So, mag-pray tayo sa ating pagsisimula, sa ating pag-aaral. Mga kapatid, I hope ako'y naglalaom nga andam kita mamati. Okay? So, ang ating Diyos may mensahe sa atin. Kailangan natin itong maintindihan at maunawaan. So, we will pray. Mag-prayan na kita mga kapatid. Makailan na tayo ay tumayo. At tayo po'y magdasal. Amay naman Diyos, salamat po sa iyong biyaya sa aming mga buhay, sa iyong pagpapala, sa pagbibigay mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Dili basta kinabuhi, kundi dayon nga kinabuhi. Kaya ngayong umaga, narito kami sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay aming mapakinggan, ikaw ay aming masunod, pinaagin mo mga sugo, at maging takos kamihin pangalagad hay mo. Lord, we pray, bless our Sunday school. Magkamayada nawa inihin epekto sa amon panginabuhi at magkaroon kami ng maupay nga pangalagad at sistema ng buhay na kundiin nakasubayan imubaran ng mga pulong. Lord, we pray itong mga lesson na ito ay maging aral sa amin, dili layan na, kundi magpipermanente na hanaamon kasing-kasing ugunaw na upang mahimaya ka permanente hanaamon kinabuhi o Diyos. Amo tinungdan kung gaano gintalwas mo kami upang pinagihaamon, base pinagihaamon ay makitaan ka, hininga kalibutan pinagihaamon. Lord, we pray magligtas ka pa ng maraming kaluluwa. Sa umagang ito, magpatibay ka, han mga pagtuo, magpadigon ka, han kada tagsa. Salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makalingkod tayo mga kapatid. May ituturo akong kanta sa inyo mga kapatid ngayong umaga. Halipot lang ini. Come to Sunday school, come to Sunday school. Every Sunday morning, come to Sunday school. Come to Sunday school. Come to Sunday school. Every Sunday morning, come to Sunday school. Ala ba? Diri man, ano? So, gutay laya. Anong kalisig yun? Punta tayo sa Sunday school. Tuwing linggo ng umaga. Every Sunday morning, come to Sunday school. So, tunta. Come to Sunday school. Come to Sunday school. Every Sunday morning, come to Sunday school. Meron pa isa. Bring your visitor. Bring your visitor. Every Sunday morning, bring your visitor. Pasan to, no? Iba lang ng words. So, sa ikaduhang nga bahin, dadun naton mga bisita. Every Sunday morning. Okay, ultro, bring your visitor. Ready? Sing. Bring your visitor. Bring your visitor. Every Sunday morning, bring your visitor. Ikatlo, bring your offering. Bring your offering. Every Sunday morning, bring your offering. So, siyahan, punta ka Sunday school. Ikalawa, dala kang bisita. Ikatlo, dala tayo ng offering. Ikaupat, ito na, bring your Bible to. Bring your Bible to. Every Sunday morning, bring your Bible to. Dadagyan mo Biblia. Amen? So basically, ang kanta, pero magpapaalala sa atin sa ating duties and obligations every Sunday morning. Okay? Come to Sunday School. Sa upat iton. Ready? 1, 2, tun muna tayo sa Come to Sunday School. Ready? 1, 2, 3, sing. Come to Sunday School. Come to Sunday School. Every Sunday morning, come to Sunday School. Bring your visitor. Bring your visitor. Bring your visitor. Every Sunday morning, bring your visitor. Bring your offering. Bring your offering. Bring your offering. Every Sunday morning, bring your offering.
Bring your Bible. Bring your Bible to. Bring your Bible to. Every Sunday morning, bring your Bible to. Amen. So, pinagi ito ng mga butang mga kapatid, nakita natin may bagong buhay tayo sa Panginoon. Kaya ito, waray man ito. Amen. Ito, waray man ito. Waray, pupunta pa ba tayo sa Sunday school? Han buhay na ito na noon nga pa, waray man. Nagdadala ba tayo ng bisita? Siguro sa Panagay. Panagay, bisita. Ba, dala kang barkada. Ngayon, waray na. Ang dinadala natin bisita, dali natin sa Panginoon upang siya'y makakilalagyap ngan matalwas. Ikatlo, nagdadala tayo ng offering. Panginoon, salamat sa imong grasya, naglabay nga semana para iniliwat tayo mo. Amo ninan imo bahin. Amot akon halad para hani mo buruhaton. Ikaw pat, bring your Bible. So noon na natin buhay, lagi nating hawak ay cellphone, no? Minsan, ano pa yung hawak? Tanduay. Ba daw? Halaba pa ang liog, ano? Longdik pa. Ngayon, ang hawak na natin, umagang-umaga pa lang, Bible na. At pupunta tayo sa church, may dala tayong Bible, may dala tayong mga pagpapala mula sa Diyos, at makarawat gapitahin panalangin tikang ha. Ginoo. So ngayong umaga mga kapatid, meron tayong aral na angay natin maintindihan at mapag-usapan. Bagong buhay sa pagiging masikap. Bagong buhay sa pagiging masikap sa mabuting gawa. Itong ating leksyon ngayong umaga at unta buligan kita ng Ginoo sa ating pag-aaral na atin masulit good ini nga mensahe sa ating pag-istudyo, no? So anong ating lesson mga kapatid? Bagong buhay sa pagiging masikap sa mabuting gawa. Okay. So, dida pa lang nga sa atong leksyon, meron na tayong makukuhang mga aral. Pagiging masikap at isa pa, paggawa ng mabuti. Ang ating verse mga kapatid ay sa Efeso 2:8 hanggang 10. So, Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang verse 10. Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang verse number 10. So, dito po tayo magbe-base ng ating aral. Hindi po basta basihan, kundi amo gud ini ang maghatag-ato ng mensahe. Hawa kasi ginhimo lang ni mga basihan ng Bible. Kontrahit hiya good ang magmemensahe ha aton. Amo ni ang mensahe ngayong umaga. Efeso 2:8 hanggang 10. Efeso 2:8 hanggang 10. Kung nandiyan na po ay mga kapatid, makailangan pagsiringin amen. Amen. Efeso 2:8 hanggang 10. Babasahon ko po at pakisundan lang po sa inyong mga Biblia. Verse 8. Kay pinaagihin pagtuo, natalwas kamo tungod han grasyan Dios. Diri iniiyo kalugaringon nga buhat, kundi hatag gudla inihan Dios. Diri iniiyo kalugaringon nga buhat, kundi hatag gudla inihan Dios. Verse 9. Waray gud niyo dinhi sadang ipanhambog, tungod nga diri inibungahan iyo kalugaringon nga mga buhat. Verse 10. Ang Dios amuan aton magburuhat. Ngan haaton pakigusa kan Kristo Jesus, ginhimo kita niya para kinabuhi nga magupay ang mga binuhatan. Nga ginaandam na niya nga aton pagtutumanon. Amen ba mga kapatid? Okay, so isa pang verse, Titus chapter 2 mga kapatid, katita sa libro ng mga Tito. Sa libro ni Uncle. Kasi Tito eh. Hindi, mali. Sa Tagalog kasi ng Titus mga kapatid, Tito. In English ko ulit, ginawa ko ng Uncle. Kasi Tito eh. Bata. No? Pero Titus ang niyang ngaran. Chapter 2 mga kapatid. Si Titus po ay isang pastor sa, niya nagpapastor, si Titus. Sa mga Epeso, taga-Epeso. Namon ni ira pastor. Okay? So Titus chapter 2, verse 11. So, nandiyan na po kayo mga kapatid. Pakasihin lang, amen. Amen. Titus chapter 2, verse 11. Sabi ng Biblia mga kapatid, sabi ng Diyos, sa kanyang salita,
kay iginpahayag han Dios an iya grasya para han katalwasan han nga tanan nga mga tawo. Amen. Verse 12. Nagtututdo haaton ito nga grasya nga anuman bayaan ta ang diri Dios nun nga kinabuhi ngan an kalibutanon nga mga kaipahon ngan magukoy kita dida hin pagpugong han kalugaringon hin matadong ngan hin Dios nun nga kinabuhi dinhi hini nga kalibutan. Verse 13. Samtang naguhulat kita han ginlalauman ta nga baraan nga adlaw, diin makikita ang kaharangdon han aton gamhanan nga Dios ngan magtaralwas hi Jesucristo. Verse 14. Igin tubian niyan iya kalugaringon tungod haaton. Hin pagtalwas haaton tikang han nga tanan nga karatan ngan hin paghimo haaton nga putli nga mga tawo nga sakop gudla ni Kristo ngan nagtitinguha pagbuhathin maupay. Verse 15 kita mapat, verse 15. Igtutdo ini nga mga butang. Ngan gamita an imo bugos nga gahomhin pagdasig ngan pagsaway an imo mga mamarati. Ayaw tugot nga may ada haira magtamay haimo. Amen ba mga kapatid? So, sa ating mga binasa, nakita natin na mabiyaya ang Diyos sa buhay natin. Amen? Saan mabiyaya ang Diyos sa atin sa binasa natin sa 2 verse? So sa ating pag-aaral, hinahayaan ko na mag-isip kayo, sumala na itong ginbasa. Mabiyaya ang Diyos na niligtas na tayo. Iton pala nga, ang nahi Kristo na mga tao, biyaya na iton. Kaya no, waray man nagsuguhay nga, lumusa diya. Nagkusang loob yan, naglugaring hiya pagbuot nga, malusad ako para talwason ang mga tao. Wari kuman sa labutan. Nga malusad diya. Diri kung nga ni maaram nga salaan ako. Masasabtan ba nim nga salaan ka kung wari nagsumatayem? Hindi. Nalaman natin nga kita salaan, kaya naman, kailangan man natin matalwas. At nangyari yon nung si Kristo'y nahimo nga tao. Kaya, mga kapatid ko, pagkakatawang tao ni Kristo, tigaman ito nga makasasala kita. Nagpapahinomdom ito nga kita makasasala. Kaya no, kailangan niya lumusad eh. Tuwing Christmas, sineselebrate natin na dumating ang tagapagligtas. Waray Christmas sa Baptist. Waray Christmas sa aton. Kaya no, tinalabas kita ni Kristo, araw-araw Pasko. Hindi lang tuwing Desembre. Hindi kagaya na sabi ng mundo, o pag December 25, iginanak si Kristo. Tinuod mga kapatid, sa kalendaryo ng mga Hudyo, okay, hawa magudit kalendaryo natin haira. Mayroon nilang mga Abib, Tel, iba-ibang ngaran at bulan. Sa atin, January hanggang December. Haira, nagpa-census, nagpa-survey, Haring Agripa, sa panahon ng tagsirak, summer. Sa atin ang summer, Mayo, Abril-Mayo, no? Abril-Mayo, dida anak si Maria kan Jesus Christ. So, karusignon, summer, iginanak si Kristo. Hindi December. Ginanak hiya sa panahon nga tag-init, tag-sirak. Kaya, kung kaya nung nagkamadaman na Pasko nga tradisyonan Katoliko, ginawa nila yan para isabay sa pagdiriwang kay Santa Claus. Si Santa Claus, patron yan. Santa eh. Diba? Santo. Waray ya, pinagkaiba kay Santo Niño. Tinawag siya Santa Claus, kahiyaan patron, han mga mahinatagon. Kaya, sabi, ituturo ng mga nanay, no, nung unang panahon, ibitay mo yung medyas, no? Sabit mo yung medyas mo sa kusina. Kaya di da maagi, Santa na, mali. Santa Claus. Yung problema, yung ginbitay, waray labhi. Bada, waray natbot ngi. Kaya waray labhi. Mga kapatid, yan ay mga pamahiin. Okay? Sabihin yung pamahiin, waray basihan. Pinasa-pasa lang na minana na aral. Mga kapatid, ang Diyos mabuti sa atin. Santa Claus, tao lang din yan. Kaya kung sasambawon mo yan tuwing December, mali. Sasabihin ng iba, magsimbang gabi tayo para yung wish natin. Diba?
Mauman nga ni nimuan siyam kadlaw, maburog gud ani mo uyab ay mali. Ba daw? Kaya yung iba diyan, iba diyan lang sa tabi-tabi nagsasama-sama yan, di naman gud nanimba. Di ba? May ginagawang milagro na doon sa ligid. Oh, oh, di ba? Sabi nila, simbang gabi pero haagahon ginimo. So, sabi ng mundo, gawin mo yan, matutuman timish. Mali, mga kapatid. Si Kristo na tao para talwason kita. Mateo 1:21. Diyan tayo magbabasa, mga kapatid. Baga, ibutang ani natin madigon nga background din introduction, no? Grasyan Dios lumusad an manluluwas. Amot pinakadako nga grasya, naku, biyaya ng Dios sa atin ano. Kay kun waray hiya lumusad, adalagay pitan aton sala. Waray pa baydi anat sala. So Mateo 1:21, mga kapatid. Sabi ng Biblia dito, mga kapatid na susundan ninyo. Amen, no? 21. Mag-aanak hiyahin lalaki. Sino mag-anak dito sa ating ginbabas sa Mateo 1? Si Maria. Pag binasa niyo bugos dyan yung istorya or ang story partihan kapanganakan ni Kristo. Mag-aanak hiyahin lalaki. Ngan pagngangaranan mo hiya nga, excuse me, Jesus. Kaya naman, kay magtatalwas siya. Han iya katawhan tikang han ira mga sala. So yan ang pinaka-objective, yan ang pinaka-panoy ni Kristo. Talwason kita tikangan naton kasalanan. Sanglit masaringgod kita, haaton Kristohanon kinabuhi, araw-araw Pasko. Kaya no, ligtas ka naman. Natuman haimo ang panuyo ni Kristo. Na ikaw matalwas, maluwas, di ka na nimo kasalanan. Kaya mga kapatid, ito nangyayari tuwing December, ano? Ginagawang dahilan para mangaro. Pumunta ka ng JNF, paglabas mo, may nakaganon ka agad eh. Ngungulit, di ka iiwan eh. Kasundan ka oh. Ba daw? Kung bisan ka lumiko, malikog yung ito. Hindi ko tatantanan. Kapag binigyan mo siya, may ituturo ka niya doon sa mga ano niya, dabar cards niya. O, damo na. Ginagawa ng mundo na dahilan sa panghihingi. Sa totoo lang mga kapatid, kung may birthday si Jesus, sino dapat kumarawat ng regalo? Si Jesus. Hindi ang tao. Amen mga kapatid. Birthday ni Jesus eh. Hiya man adat na birthday. So, yung tradisyon, malaki ang epekto sa buhay ng tao. Mali ang aral, mali ang buhay. So, ngayong umaga, biyaya ng Diyos. Balik tayo sa Titus 2, mga kapatid, verse 11. Titus 2:11. Kaya mga kapatid, nabiyayaan tayo ng Panginoon. Kaya araw-araw nagpapasalamat tayo, Ginoo, salamat nga gintalwas mo ako. Salamat nga ako nakaangbit hakuhan kaluwasan. Titus chapter 2 verse 11. Mapapahaba ako sa introduction na. Kulang yung natin time. Verse 11, kay igin pahayagan Dios an iya grasya parahan katalawasan nga tanan yung mga tao. Mapatid yan yung biyaya ng Diyos. Sadang na ito, yan ang pinakasagad. Matalwas ka. Kaya kasi kung iisip mo sa grasya, material, maubos yun eh. Ito yung grasya nga hindi nauubos. Katalwasan. Bisan ka mamatay sa dilubyo, sa bagyo, sa lindol, mamatay ka sa gutom, akit ka ng langit. Amen ba mga kapatid? Yan ang pinakagbiyaya gud ang Ginoo. Ang isip kasi ng tao, kutublahan mga butang kalibutan. Kaya isip, biyaya ito. May dako baga bugasay. Hindi yan basta biyaya. Naubos yan eh. Pag naubusan, sabihin, ubos na yung biyaya. Ang tunay na biyaya ng Diyos, animo kalag matalwas. Kaya, tutudlo natin permian maupay nga sumat. Yan ang biyaya ng Diyos. Maligtas ang kaluluwa ng taong makasalanan. Mga kapatid, hindi lang dyan nagtatapos. Wait, there's more. Saringpahan mga advertisement, mga commercial, ano? But wait, there's more. Hindi ka lang basta naligtas, kundi ano pa? Ano sabi ng verse 12?
nagtutuddo haaton ito nga grasya nga bayaan taan diri Dios nun nga kinabuhi. Amen. Ngan kalibutanon nga mga kaipahon, ngan mag-ukoy kita didahin pagpugunghan kalugaringon hinmatadong nganin Dios nun nga kinabuhi dinihini nga kalibutan. So yung biyaya mga kapatid ng Diyos, gintalwas ka na, tagan ka pa ng bagong buhay. Amen? Na yung dati, nahiar ka man maghinubog, ngayon, hindi ka na para hubog. Dati, mabilis ka masina, yan ha, baga, waray na. Ano una, baga, nakakita ka nga ni bayot, ng tumboy na, galing galing ni Vice Ganda. Tawa-tawa ka pa sa TV, no? Nalaman mo sa Biblia, mali pala yun. Dahil lang ginawa ng Diyos, lalaki at babae lang. Mga kapatid, itong mga tinuturo ko, basic to. Kasi mamaya, baga nahiara na kita handalan ng mundo. Ito mga kapatid, kanang Diyos ini nga aral. So ngayon, nakikita mo, na yung dating pag-iisip mo, binigyan na ng bagong isip. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang na kay Kristo ay nagiging bago nga tao. Ang bisan hinoo nga nakadakan Kristo na himo nga bago nga tao. Yun. So, niligtas ka na ng Diyos, tagan ka pa hin bago nga buhay. O, kaya, may kita mo, baga, malipay ang kinabuhi. May kamurayaw, may dakalipay, may dakalinaw. Bakit? Ang biyaya ng Diyos, masagana haaton haimo. No? So, 2 Corinthians 5 verse 17. Adto nagiging-usa na kan Kristo naihimo nga bago nga tao. Amen. Amen. Yan ang ebidensya ng nakay Kristo na nagiging bago nga tao. Wala ibang ebidensya amo gudla basta na bago adaton kan Kristo. Waray na andaan liniwanan na hin bago. Mga kapatid, ito 'yon. Diyan tayo naging kakaiba sa lahat ng tao. Kaya nga, yung pagiging Kristiyano, isa yung karangalan. Paparayo mo ito, ako, Kristiyano ako. Kaya Itmundo, kilala ka man, tagasunod din ni Kristo. Iba ka na. Iba ka sa lahat. Meron kang sariling aral, meron kang sariling doktrina, meron kang sariling buhay na si Kristo na ang imugin susunod. Kaya mga kapatid ko, huwag tayong mapausa kung may edad natin pinapairal nga disiplina. Amen? Ayaw kita hipausa, kung baga may edad natin mga rules na baga susunod, kanan Diyos na kinabuhi. Kaya bago naman ating kinabuhi. Kaya kung nasa church tayo, timaan mo lagip kita, waray, bago-bago. Doon nangyayari na naguguluhan ka kung sino ka good. Kasi nasa church ka, pero pinagsasabay mo yung dati mong buhay. So sa ating pagpapatuloy sa Panginoon, naintindihan natin kung ano't angay ng diri. Nasa tanggap natin ano't maupay ng diri. Sumalahan, Biblia. So hindi na sariling prinsipyo natin pinapairal, kundi prinsipyo na nahan, Ginoo. Tungod mga kapatid, ito. Tungod nga anak na tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng disiplina, aral, biyaya, upang maging takos kita hit pangalagad. Amen? Kaya nga, sa mundo, mapapansin natin, waray naging teacher na hindi muna naging estudyante. Di ba? Lahat naman ng nagtuturo sa school ngayon, dati, estudyante din yan eh. Waray nagpapalupad din eroplano, nga diri ari nag-estudyohin pagpalupad din eroplano, mga piloto. Waray naging marino, nga diri ani bisa mahabaro paglangoy. 'Di ba? Sabihin lahat ng nagbubuhat nang inano anira pag-aram kun ano nira. Ganon din mga kapatid sa pag-aalagad sa Diyos. Kailangan may training. Merong disiplina, merong sinusunod na rules, merong sinusunod na regulation para maging takos hit pangalagad.
Nakuha niyo mga kapatid? So ayaw kita ipausa, kumbaga meron tayong sinusunod na mga patakaran sa ating iglesia. Punta tayo mga kapatid sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Dahil sa bagong buhay sa Panginoon, binigyan din niya tayo ng bagong mga surundon tungod sa ating Ginoong Kristo. 2 Timothy 3 verse 16. So biyaya ng Diyos, ligtas tayo. Sa biyaya niya, natalwas tayo. Sa biyaya din ng Diyos, may bago tayong buhay. Amen? Wala na yung daan na ito na kinabuhi, ginliwanan na ang Ginoo. Ito na. Ikatlo, di na papasok nga kailangan natin ng Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 16. An bugos nga kasuratan, ginsurat ha pag-aghatan Dios. Ngan mapulsanon para pagtutduhan kamatuoran, pagsawayhan kasaypanan, pagtadunghan baliko nga mga buhat, ngan pagtutduhin matadong nga kinabuhi. Amen ba mga kapatid? Hindi kita pwede magpadayon nga waray Biblia. Maliliis tayo ng landas sa pangalagad kung maharayo kita ini nga libro. Kay amo lain yan aton surundon. Ako, nga nag-alagad sa Diyos. Kita nga mga nag-aalagad sa Diyos. Amo lain ni an magtutuddoha aton ning kamatuoran, magsasawayhan aton kasaypanan, magtatadong aton baliko nga buhat, magtutuddoha aton ning matadong nga kinabuhi. Waray na iba nila. Sanglit mga kapatid, kailangan nat mamaster ang Bible. Amen? Hanggat sa makakaya natin, estudyuhan natin ini. Hanggang sa mahurma kita, mahulma kita. Na ano man, verse 17. Basi ang tao nga nag-aalagad sa Diyos, matakos. Amen? Amen. Damot karuyag mag-alagad sa Diyos. Ang problema, takos ba? Amen ba mga kapatid? Damot naruyag mag-alagad. Damot karuyag magserbe. Ang pakiaan na amoy ni, takos ba? Sering ba karapat dapat ba? Sering ba andam ba? So, ang Biblia, hiya ang naghuhulmahay mo, hiya ang nag-shape mo nga maging takos ka, ngan masangkap hinhingpit nga pagtuman, hangatan nga magupay ng mga buhat. So, mga kapatid, kung mahorayo kita at Biblia, bisan ano nga pangalagad, bisan ano nga pagserbe, hindi tatanggapin ng Diyos. Kaya ano? Malayo naman sa iya gitututdo. So, kahit na mabuti ang gagawin mo, kung hindi liwat tama ang paraan, magiging masama lagapit katapusan. So, tanan nga maupay nga panuyo, kinahanglan igagi liwatin maupay nga paagi. Amen ba mga kapatid? Kaya meron tayong Bible na nagtuturo sa atin, mga proseso, merong tamang pakikisama, meron tamang pakikipag-fellowship, meron tayong tamang pagtuturo ng kaligtasan. Bakit? Bisan ni Kristo umagigiapiton. An aton tagapagligtas, an iyat, dodosing ang mga tinunan, umagigiapit, madigon, ngan matinding nga disiplina. Mga kapatid, kalibutan, iragin mamasamait, iyakan nga disiplina. Di ba? Siguro, anong unang pumasok sa isip ng mga kapatid kapag pumasok yung word na disiplina? Ano tayo nauna-unaan? Bagaging kakastigo, ano? Tama, Sheena? Ang naisip mo nung narinig mo yung word na disiplina, baga naisip mo, kakastigoon, no? So, ngayon, mali yon. Word na disiplina, sa English, discipline, nagtikang iton ha, duha nga word. Disco. Yon. Ang disco, hindi yun sayo-sayo mapid. Ano? Pag patron, may disco-disco eh. Ang word na disco, diyan nagsimula yung word na discipline, meaning niyan, I learn. I learn. Sa Tagalog pa, o sa waray pa, may dakon habaruan. Yan ang karusingon hit, disiplina. I learn. Diyan din nagsimula yung yakan nga disciple.
Anong Tagalog ang disciple, mga kapatid? Disipulo. Amen? Anong kalusyon ng disipulo? Tagasunod. So, yung disiplina, amo ini, may danim gisusundan. Nagpapatraining ka. Yun. Nakikita natin na yung word na disiplina, diri yung maraot. May dala, igin papahiara ha imo nga surundanon. Training it gawas. So, sumiringan ni kita nga church discipline, yan ay proseso na dapat mahiaraan hansing bahan. Disiplina nga kaangayan para kita anuman sa hindi matakos, hiningpithin, pangalagad. So, wag nating isipin na yung disiplina masama. Yan ay nagpapabuti sa lahat ng sumusunod. Kaya nga, mga kapatid, tinawag tayong Kristiyano. Kasi tayo yung mga disipulo ni Kristo. Nakuha niyo, mga kapatid? Kasi yun, nagpapatraining kita kan Kristo. O Panginoon, tutdoy ako kunaanon. Ginoo, tutdoy kami. Ano't imo kaburuton? Amot aton permi pakyan na haton mga hunahuna. Ginoo, ano ba't imo karuyag? Ano't imo karuyag ipahimo? Ano't imo karuyag ipayakan? Wara iba nga baton, kundi ang Biblia. So, kapag nasunod kita ang Biblia, hapulong ni Kristo, sinusundan ta kung ano't iyagin training haton. Mateo 28, mga kapatid. Yan ang iya pinakakatapos-tapusan niya sugo. Nababasa natin, ang Great Commission. Ano silang Biblia, mga kapatid? So, maupay it disiplina. Hindi yun masama. Amen ba, mga kapatid? Dida kita nahuhulma. Dida kita na siring pa nagiging andam good takos hingpit. Naandam good kita, na prepare kita hit pangalagad. Mateo 28, mga kapatid. Babasahon ta. Ano siring ng verse 18? Verse 19 na tayo, mga kapatid. Matthew 28, verse 19. Excuse me. Ano siring ang Biblia, mga kapatid? Verse 19. Matthew 28, verse 19. Sanglit, ano sa rin ni Kristo, ug saya sumakalangit. Ano sabi ng ating Ginoo? 19. Sanglit, pakadto kamuha, nga tanan nga mga katawhan, habugos nga kalibutan. Ngan himuan niyo hira nga akon mga tinunan. Bunya gihira hangaran han amay, nganhan anak, nganhan Espiritu Santo. Verse 20, ito na. Kauman nimo matalwas, mabaptize, dapat, kailangan ito. Verse 20. Ngan tutdo ihirahin pagtuman. Han nga tanan nga ako ni ginsugo ha iyo. So, diyan mabigat na trabaho ng church. Na masanay ang bawat ligtas sa pagsunod kay Kristo. Nakukuha niyo, mga kapatid. Hindi basta pagsunod sa pastor eh. Pastor, member man lagap ito. Kailangan si Kristo yung masunod. Yun yung pinaka-target. Na may pagkakaurusa, may Biblia na gisusunod, maupay nga proseso, sumalahan, pulungan Ginoo. Kaya sabi dito, mga kapatid, verse 20, tutdo ihirahin pagtuman. So, ipagsunod kay Kristo, mga kapatid, di rin nalilikayan nga kailangan may dagod paggios. Pagtuman man. Sabihin, may danim action nun. May danim paghihimuon. Anon aton hihimuon, mga kapatid? Pagtumanhan nga tanan nga ako ni ginsugo hayo, ginsugo ni Kristo. Ngan hinumdumi, dayuday ako maupod ha iyo, hangatan niya katuigan, tubtuban katapusan kalibutan. So, pinaagihan mga sugo ni Kristo, mga kapatid, magiging masikap tayo sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, hindi pwede yung ligtas na tao, okay? Ito, ligtas siya. Sabi niya, okay. Pag namatay ako, sa langit ako pupunta. Kunway, may dataw nga nasa ring ano. Dili pwede nga waray niya, church. Waray tupa, nga waray tangkal. O bisan nga ni... Yun. Grounded, mga kapatid. Hello. Pero kung talaan ay.
Diri na pa disiplina, no? Mamaya ka na, ha? Sige, diyan ka muna. Diri pwede italaga nga waray tangkal. Bisan nga ni kanding ginihigot. Kaya ano, para diri makapervision it amyaw, it tanamit amyaw, ano? Bisan nga nit ayam, minsan kailangan ihigot, kaya ano, bangin makapaak, it mga ragi, makakagat. Ganon din sa Kristiyano, mga kapatid. Diri pwede it Kristohanon nga waray church. Kahit dako nga pakyana, hain man hiya sa sanayin. Hain niya mahibaro. Hain niya mabibilong na pamilya. Waray bata nga waray pamilya. Labi na it bag-o nga Kristohanon, kailangan niya ng pamilya na kundi hindi dahiya masasanay ni Kristo. Amen ba mga kapatid ko? Nakuha natin, ano? So, hindi masama ang disiplina. Yan ay nagpapabuti na tayo ay maging masanay sa kung ano't ginsusunod ni Kristo. Ay agin papatuman haton, igin papasunod. Hawa it buutan ngan it disiplinado. Mga kapatid, gusto ko maintindihan niyo ito sa ating Sunday School. Baga, karikula iniig pakita hayo kay mga duwa ka semana po na ini baga ginuna-huna. Kung paano nat ini maintindihan. Hawa it buutan ngan it disiplinado. Nakukuha niyo mga kapatid ko. Waray tao nga siguro diri tanan pero mas damo it buutan. Bisan diri Kristohanon buutan nga ni. O, diba? It imo amyaw nga baga nakikigsan kaya imo dadaan kahin baga mga bulad sugad. Totoo nga utan kay buutan man. Bisan diri Kristohanon mga pad may buutan gihap. Problema la diri layal talwas liwat. Kahit pakabuutan di man nakatalwas. Amen. I Kristo la it nakatalwas. Ang problema mga kapatid, may mga buutan nga diri liwat disiplinado. Bakit? Nadirihin ginsasaway. Nadirihin may da schedule, nadirihin may da surundan. Amo ini, amo ito, amo ini. Yan ang naguhulma sa tao, disiplina. Kaya mga kapatid ko, makikita natin kahit sa kalibutan, ano? Bisan inobserbaran ko yung teacher namin sa TESDA, nasulod diya permi nga bago it kaarot. Sabi ko yung teacher ko, siguro daming budget nito. Kay kada semana, ano pa si mo Brad Kim, parang laging permi hamis niya didi. Waray niya. Waray bigote. Diri para sa akon nga kakaait ko lang, may natubo dayon. Ay, permi good. Waray iton, limpyo. Permi gyap yan naka-ID. Sabi ko, bata, di ba ini nahawalan? Kasi kapag nangangayad, nabitay man iton, na ID, nakaulang. Pero permi nito niya suot. Permi yan naka-uniform. Ngaran, hadi nga semana mga kapatid, nagtikang kami pag nag-studio, tikang Merkules. Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Naka-uniform niya permi. Ang pinakamatindi pa nun mga kapatid, alas 6 pa lang nandun na siya. At iton nga iya ginbubuhat, sugad iton nga ako na-obserbaran na iya, permi iton sugad iya. Sabihin din nagbabago. Tikang handag, tikang kami hit pag studio. Ito nga kurso. Ako nauna-unaan mga kapatid, amot disiplina nga ginpahayara iya. Sabihin, nakikita naton nga maupay ha usa nga tawo, diri ton tigda nga iya nahibaron la. Umagi iton hit proseso nga maiha. Hasta na master niya, iya disiplina an iya kalugaringon. So, diri ya buotan liwat. Kaya minsan, siyempre, mangayad kami. Animo toyo kay, sir, buligin na ako, sir. Kay baga di ko matawad ini nga butang. May time nga,
Sugaray ni, matutlo di makapot. Bagay natutlo, amot iya trabaho. May time liwat nga, makapot iya. Iyan puro palikot, hatun baga makina nga, baga reglaron. Pero isa nga diri na waray iya, disiplina. Mga kapatid, tatandaan natin nga buutan kita, pero kailangan may disiplina gyap. Diyan tayo magiging tako sa pangalagad. Consistency. Sabihin, di ka nagbabago-bago. Diyan ka nasanay na training. Kay bisan kumain ka nga simbahan, makikitaan nga, oy, tikang manton dito. Alam na kung saan ka galing na church. Gabay, nasanay ka sa pagiging Kristohanon gud na kinabuhi. So mga kapatid, ayaw lang kamo ka alang kung may danaton baga mga aral o may mga pagkakataon na minsan, kilala niyo si pastor natin. Sugad si pastor, amo na sugad ako. Aniya pagiging tigasin, amot naghulmaha akon. Kaya susumatan ko mga kapatid, waray Pastor Sam, kung waray siya manindigan. Si Pastor Felix, kung hindi siya nagdisiplina sa church, waray mga nag-aalagad na Ginoo. Ibisan gyap iya, umagigyap ito ng disiplina kan Pastor Arias. So, nakikita niyo mga kapatid, kailangan good may ni mentor. Sa basketball, kailangan ni may coach. Amen? O, sa eskwelahan, kailangan may teacher ka. Sa church, kailangan mo din ng mentor. Suga din suga diton. Kung may danim di naintindihan, ipakiyana para maging takos tayo pangalagadhin sakto. Ngaran mga buutan kita, kailangan liwat diri mawara pagiging disiplinado. Kay diyan tayo magiging kakaiba sa mundo na ito. Amen? Oh, tingnan yung mga politiko. Buutan nila? Buutan ba ira? Iba hindi nakabarong bisan mga kawatan. Una-una maupait postura. Problema liwat, kawatan. So, pagkabuutan, waray nira. Pero meron silang disiplina. Kaya makikita natin mga kapatid, dakot na hinabo kung may disiplina sa nga tao. So sa ating church, sanayin natin yung mga ganong bagay. Gaganda ang ating paglilingkod sa Diyos. Okay? Mga kapatid, nagigets niyo ba ako? Amen ba mga kapatid? So ganun lang yan, simple lang. Kay, mamamaster mo ito sa ngabotang kung mahiara ka ito. Halimbawa mga kapatid, bigyan ko ng example kayo mga kapatid, ano? Pagsimba, amot pinakamaupay nga butang sa kalibutan. Amen ba mga kapatid? Kasi nakakasama mo ang Diyos, mga kapatid. Meron tayong aral na napapakinggan mula sa Panginoon. Biyaya sa ating mga kaluluwa at ating mga puso. Sanglit, nung maliit pa ako mga kapatid, baga testimony na lagyap, Sabado pa lang, nag-iinaw-yaw na si Sister Ning. Masaring ito niya. Hay, na yung mga bago? Para pan-church niyo buwas. Kami liwat ni Joshua, dala Pastor Jervis, nalis ang kami pamiling. Mahulos pa. Ano? Gagawa ka ng paraan, Sabado pa lang. Kaya, Sabado ng gabi, nagpaka-hangir na yan. Yung aming polo na may pantalon, padis, may medyas pa yung naka-ipit. Naka-plancha na yun. Ano pa ihandam namin? Ihandam Sabado ng gabi. O yung offering niya na kadadlaw hulog. Kasi meron kaming sa bahay mga kapatid yung sunod lang nganin gamot. Medisina, may Lunes, may Martes, may Miyerkules. Hindi medisina namon ginbubutang. Anamon tights. O kadadlaw, may balon man. Taga kami 5. Kaya nagsusudoy man kaming asin. Kada aga. Duwa kami Joshua. Asin! Asin! Bibenta kaming asin Pakauli namon, tagang kami ni Nanay Hinbalon. O nak, balon nyo. Pero ug saya tumalikod, offering nyo. Sabi ko, parang
isip ko, kung ngayon may isip ko, parang natitikitan kami lagi ah. Baga may ano dayon ah, may porsyento dayon ah. Maiban kami atong piso. Yung piso na yun, ihuhulog namin doon sa burutangan ng medisina. Masasalin namon, 4. Bulsa kami. Pagpunta namin sa eskwela, mga kapatid, i-share ko lang para makukuhaan din natin na baga. Kung may dala, sana may da. Kaya pagpunta mo sa eskwela, may daman dito maring at tagpiso. Maka balon-balon na. Ang mahalaga doon, kailangan yung lahat ng lalagyan doon simula Lunes hanggang Biyernes, may laman yon na tagpiso. Kaya kung waray nga ni sulod, karis yun may nangawat in tights. Alam ni Nana yon. Bakit yung isa ditong araw walang laman? Anong ginawa nyo sa baon nyo? Dumarating yung araw nagpapaluan. Sige, dapa. Di kayo nagbigay ng tights. Display na talaga. Hanggang sa naging elementary, high school, kolehiyo, kailangan pa papaluin. Kung nasanay na nung bata pa. Kailangan mo ba pagsabihan niyang ulitawo, daragan na yan, kung nung bata pa yan, nasanay na? Di pa tayo na nga. Baga aral la. Kaya, so sa harap kayo upo. Ganto, ganyan. Verse. Nabaro pala ako paglakat. Ginbitayan akong Biblia nga di mapatid. Sa akin, kaya taming pastora ko, bagat ako nakaduko. Kasi nahiara ko na may nakabitay, kung dughan na Bible. Tikang nakalakat ako. Nung araw na tinuruan ako ng nanay ko ng kaligtasan, may Bible ko nga kapot-kapot. Kaya nakabitay man. Waray kawala. Bible study kami habang nagpiprito yung galunggong. Kita ming kalayo, amot. Una-una, bagat impyerno ito. So, mga kapatid, 8 disiplina, maupa ito. Kaya sinasabi ng Biblia sa Proverbs 22 verse 6, basahon ta, darahonan 22:6. Tutdui it bata, kung ano't iya, paglalaktan. Darahonan 22:6. Mga kapatid, baga, dito na tayo magtatapos pagka sa ating pag-aaral ngayong umaga. Di ko pwedeng ilayo ang aking sarili, mga kapatid, sa usapang ito upang magbigay gihap ng aral sa atin. Verse 6. Darahonan 22:6. Pagtutdui ang bata. Kailan tinuturuan, mga kapatid? Kailangan bata pa, natuturuan na. Pagtutdui ang bata nga, ano man, mga kapatid? Darahonan. So, kawikaan yata yan kawikaan. Verse 6. Pagtutuyan bata nga magmatadong ang iya kinabuhi, ngan hinunumduman ininiya, iya bugos nga kinabuhi. Amen? Hindi niya kakalimutan yan eh. Ang problema la, kung ang bata dumako nga waray disiplina, doon magiging problema mo. Sanglit, ikaw baga may edad na, nahirapan ka. Kasi, malaki na yung sasawayin mo eh. Ang laki na eh. Di ba? Waray pinagkaiba sa puno. Kapag maliit pa, kung nabalik ko, pwede pa nim itadong-tadong. Pero pag malaki na yung puno, ba daw? Matatadong pa ba nim? Kuri na. Sumabadid it disiplina, naguhubog siya sa tao kung ano't iya paglalakton ha Ginoo. So, noong unang panahon, nung dinidisiplina ako ng aking mga magulang, inisip ko masama. Masakit eh. Mahirap eh. Una-una, kada alas 9, alas 3 ng hapon, maluhod kami sa pader. Wala. Santong ng oras. Itamon ang po, tungod kay bata pa kami, baga lipot la. Diyos. Ito si ate, tulog na. Baga, tutuyo-tuyo lang kami, nag-aampo kami. Baga, ubos naman naman prayer. Oy, ang ginagawa niyo, dasal kayo. Hanggang sa magtingogan, alarm. Baga, gagawin namin yun, alas 9 ng umaga, alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi. 3 beses sa isang araw, maluod kami ng tago sa oras.
Kauman, trabaho na. Kanon gagawin? Mag-re-repack na naman kami ng asin. Kinabukasan, baligya. So, isip ko nung una, pangit. Pero nung katagalan, naintindihan ko na disiplina, yan ang bubuo ng iyong pagkatao. Nabisan ka kumain, may kita ng mundo na meron kang nakasanayan na Diyos nun na kinabuhi. Amen? Nakuha niyo mga kapatid? Kasi hindi maiwasan na dating yung time, pupunta kayo ng Amerika. Dati alam, si Sheena, baka nasa China to isang araw. Diba? Halimbawa, Sheena, napunta ka ng China, diba? Doon si Jackie Chan, no? Jackie Chan. May Baptist church doon. Baptist. Chongkoy lo. Morning. Welcome. Welcome ka. Tapos nalaman, where are you from? Oh. Sabihin ni Sheena, tika nga kudulog. Tika nga kudulog. Amon church. Amon sisters, nanay tabil. Diba? Si Chinese naman niya. Tapos, mopen iya, disiplina nga to. Kaya nahiara man niya didi. Mga kasiring ang church dito nga, mopet church dito. Amen ba mga kapatid? Nakuha ninyo? Kasi nakapag-training tayo ng mabuti. Kaya, kumato si Sina. Di mapala absentiyan nga to. Sa church. Kasi nagbenta ng ano ba yung mga made in China. Kasi taga sa China siya. Nagbenta siya ng made in, sabi niya, I'm sorry pastor, I can't attend because I am selling everything made in China. May kita ng church doon, siguro ganito din to doon sa kanila. So your image reflects our church. Kahit sa school, kung aton mga members sa church ng mga estudyante, baga magpinasawayan ni era teacher, masaling ang teacher, hindi siguro hindi natutuan na era singbahan. Nakuha niya mga kapatid? Or, meron tayong member nga walay disiplina, nasa barangay, naginubog. Kuwari di mo rin manudog disiplina. So, yung ginagawa ng kapatiran, nagre-reflect ka aton nga tanan. Di rin nalilikayan nga, tungod it kawarayan ng disiplina, nadadamay tayong lahat. Amen? Yan lagi kong iniisip eh. Kapag may ginawa kong mali, madadamay kayo lahat, mga kapatid. Yun ang dahilan kung bakit dinidisiplina ko rin yung sarili ko. Bilang inyong pastor, malaki ang aking obligasyon na iyo. Kaya once na ako mabutasan ng kalibutan, waray na ako katakos, pangalagad pa. Kapag narubaan, ngaran ang ginuha kon, waray na. Waray na inungdan magpastor pa. Mag-mission pa, sira ka na. Sabi, nagkwentuhan ko nga si Bad Nelvin eh. By the way, wala si Bad Nelvin ah. Sabi ko kay Bad Nelvin, kung tuyuan ko lang, magdara ko yung baga babae dito eh. Kung mabaga, kung ibala kita nga diri Kristohanon, kaya baga napadara ka naman ang emosyon. Problema la, natuman ang imo ungara, ruban, singbahan. That is why mga kapatid, hindi lahat ng naisip natin gagawin natin. Ikino-consider anay na ang ngaran ng Ginoo. Kaya ang sulay adala ito. Kailangan nating tumibay sa pananampalataya. Kaya kundiri, maruruba ang ngaran ng Ginoo. Nga na aton, singbahan. So, balik tayo sa ating verse. Ang disiplina, yan ang maghuhubog hay mo. Yan ang mag-shape hay mo. Yan ang magpapalakas sa iyo. Amen? Kaya wag nating ayawan ng disiplina. Maupay ito. Nabutang. Titus chapter 2, mga kapatid. Babalik na tayo. Sa ating teksto. Yung mic natin, waray na mapadisiplina. Baga, grounded aday ni. Yeah. No? So, Titus chapter 2, verse 14, mga kapatid. Magpasalamat ako mga kapatid sa ating mga parents na naninindigan. Amen? O kaya, mga Kristiyanong anak,
Makinig tayo sa ating mga magulang. Meron silang maupay nga panuyo haaton. Pagpadako, maupay. So mga kabataan, makinig kayo sa magulang ninyo. So, salamat sa ating mga magulang na nagpalaki sa atin sa pananampalataya. Kung meron kang magulang Kristiyano, pasalamat ka. Amen? Pasalamat ka kung may magulang kang Kristiyano. Sunda. Iglalapit ka nila sa Panginoon. Verse 14, mga kapatid. Titus 2:14. Tapusin po natin dito sa teksto na ito. Verse 14. Again, tubian niya an iya kalugaringon tungod aton. Amen. Binigay ni Kristo yung sarili niya para sa atin. Binigay niya para sa atin. Kaya tinanggap natin siya. Pagtalwas sa aton, tikang hangatanan nga karatan. Hangatanan nga karatan, gintalas kita ni Kristo. Amen? Lahat ng kasamaan, niligtas sa tayo. Labi na hit kasamaan ng sarili. Kasamaan ko. Niligtas ako ni Kristo mula sa aking sariling kasamaan. Nganhin paghimo haaton, nga putli nga mga tawo, nga sakop gudla ni Kristo. Ngan nagtitinguha pagbuhatin, maupay. Amen? So yun ang talagang target ng Panginoon sa atin, maligtas, bagong buhay, at magkaroon tayo ng pamumuhay na subayan iya mga pulong. Kasi di rin at may malikayan mga kapatid, minsan, ang aton buhay Kristohanon, gihapdanay, nasasagulanhan aton daan nga kinabuhi. Ayun, hinay-hinay yun. Hinay-hinay sa ating pagpapatuloy, ay binabago tayo ng Panginoon na maging kaparehas naton si Jesus. Amen? Kasi gintalos ka ni Jesus eh. Ngayon, tungod kay kaparehas ka na ni Jesus, makatalos ka na ng iba. Nakuha niyo mga kapatid? Kay kung dara-dara lagyat ni man imo kinayahad to, tapos magdadara kayong tao, di rin matuod. Kailangan maparehas ka kan Jesus para madara mo gyapira, matalwas ni Mira. Kay si Jesus manlait magtaralwas, waray iba. So kailangan maging sakop tayo ng pagsasanay ni Kristo. Amen? Amen. So, di na natin ito pahabain, kaya halaban naman good. Magdadasal na tayo, at unta, may danat na baruan ngayong umaga. Ayaw kita pag dumirit disiplina, maupay ito. Sanayin natin ang ating mga sarili. Mahiara kita. Han mga proseso han Ginoo. So let us pray.